Alright, welcome back mga ka-review dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga ka-review natin, no? Philippine Marines nangakong proprotektahan ang BRP Sierra Madre. Hindi isusuko ang ayungin. Yan mga ka-review natin patungkol po riyan. Ang ating bibigyan ng reaksyon, komento at kritisismo mula po kay PHTV. Yan mga ka-review natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Mag-subscribe na rin po kayo kay PHTV. Yan mga ka-review, no? At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video, no? At ito na nga mga ka-review natin, sama-sama at sabay-sabay po nating alamin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito mula po dito kay PHTV. Ito na po. PHTV. Iniulat na nangako umano ang mga sundalo ng Philippine Marines na nakaistasyon sa Ayungin Shoal na poprotektahan nila at ipagtatanggol ang BRP Sierra Madre laban sa anumang pinaplanong pagsalakay ng People's Liberation Army. Sinabi ng Philippine Marines na handa nilang ibuwis ang kanilang buhay, maprotektahan lang ang BRP Sierra Madre mula sa mga mananakop at binigyang diin na hindi sila papayag na basta-basta nalang agawin ng Chinese military ang nasabing grounded na Navy ship. Matatandaan na hinimok ng isang Chinese general si President Xi Jinping na persahang agawin ang Ayungin Shoal mula sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagsasagawa ng isang malakas na pag-atake sa lugar. Sinabi ng Minister of National Defense ng China na si General Li Shangfu na hindi dapat matakot at magdalawang isip si President Xi Jinping na magsagawa ng agresibong aksyon dahil napapanahon na upang kunin ng China ang mga teritoryong inagaw ng ibang bansa mula sa kanila. Iniulat ito matapos nagkasundo ang Pilipinas at Estados Unidos na doblehin ang bilateral coordination ng dalawang bansa kasunod ng kamakailang insidente ng banggaan na kinasasangkutan ng mga barko ng Pilipinas sa China sa West Philippine Sea. Sa isang joint statement, sinabi ni Philippine Defense Chief Gilbert Chodoro at ng kanyang US counterpart na si Lloyd Austin na tinalakay nila sa telepono ang mapanganib at iligal na aksyon ng mga Chinese vessel noong nakarang buwan na humantong sa isang banggaan. Binanggit din umano ng dalawang kalihim na saklaw ng Mutual Defense Treaty ang mga public vessel, aircraft at armed forces ng dalawang bansa, pati na ang Coast Guard saan man sa Pasipiko at sa South China Sea. Idinagdag ng dalawang kalihim na committed sila na doblehin ang kanilang pagsisikap na palakasin ang bilateral coordination, interoperability at suporta sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. So yan mga ka-review natin, no? Sa kabila po ng pananakot nitong China, mga ka-review natin, nanindigan po ang Philippine Marines, mga ka-review natin, no? Itong ating mga kasundaluhan, mga ka-review natin, nanindigan na hindi po nila ibibigay, no? Hindi nila ipapahatak, no? Itong ating BRP Sierra Madre. Yan mga ka-review natin. Nangako silang protektahan po ito, no? At handa po silang magbuwis ng buhay para po rito. Kasi atin po ito mga ka-review natin, no? At nasa territory pa po natin ito. Kaya kung aagawin po ng China, parang inagaw na rin po nila yung ating teritoryo, di ba mga ka-review natin?
at pag-aari po natin yan at para inagaw po ito ng China, pagnanakaw na po ito, di ba? Pagnanakaw na po itong gagawin ng China kapag ipinagpatuloy niya yung gusto niyang gawin na pagkuha dito sa BRP Sierra Madre. Nangako rin sina Teodoro at Austin na dagdagan pa ang saklaw ng kanilang pakikipag-ugnayan habang pinuri ng dalawang kalihim ang military cooperation ng dalawang bansa dahil sa matagumpay na ginawang Joint Maritime Patrol sa West Philippine Sea noong nakaraang buwan. Ang pag-uusap sa telepono ni Teodoro at Austin ay ginawa ilang araw matapos ideklara ni American President Joe Biden na ang defense commitment ng Estados Unidos sa Pilipinas ay parang isang ironclad. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na sinabi umano ng Foreign Minister ng China na si Wang Yi na dapat umanong alisin ng Philippine government ang mga sundalo nito na nakaistasyon sa Pag-asa Island at sa iba pang bahagi ng South China Sea. Sinabi ni Wang Yi na wala umanong karapatan ang Philippine government na mag-deploy ng mga sundalo sa loob ng teritoryo ng China sa South China Sea at iginit niya na iligal sa ilalim ng kanilang batas ang presensya ng mga Philippine troops sa lugar. Sinabi rin ng Chinese Foreign Minister na patuloy silang magpapadala ng mga sundalo sa pamamagitan ng kanilang Coast Guard at Navy malapit sa mga teritoryong inagaw umano ng Pilipinas upang igit ang kanilang soberanya sa South China Sea. Nagbanta din umano So yan mga karibin natin, marami pong nag-react dito sa sinabi ni Wang Yi, no, mga karibin natin, na paalisin po yung ating mga tropa, no? O pinapaalis niya po yung ating tropa, mga kasundaluhan, no, mga karibin natin. Marami po ang nag-react dyan at marami, ang sinasabi nga po nila di ba? Bakit mo naman paalisin yung mga kasundaluhan dyan? Hindi naman sa inyo yan, di ba? Wala na kayong karapatan. Baka kasi teritoryo po yan ng Pilipinas. At saka yung sinasabing international law, sumusunod daw itong si Wang Yi o itong China, mga karibin natin, sa international law. Ang sabi naman po ng mga netizen, no, marami pong nag-comment. Sabi po ano kayang international law ang sinusunod ng China? Di ba? Tayo naman ang sa atin naman in-award, no, ng international law, no, yung teritoryo natin. O kung ebidensya lang din naman, mga karibin natin, meron po tayong mga papeles diyan, di ba? O na in-award talaga sa atin. Ewan ko lang yung China kung meron ba sila na sinasabi nila na sumusunod daw sila sa international na batas. Si Wang Yi na handa ang People's Liberation Army na protektahan at depensahan ang kanilang teritoryo laban sa mga mananakop at hindi sila magdadalawang isip na gumamit ng dahas kung kinakailangan. Iniulat ito matapos binalaan ng China ang Pilipinas laban sa mga ginagawa umunong provokasyon nito sa isang atol sa South China Sea, na kung saan sinabi nito na mga naturang aksyon ay isang paglabag sa territorial sovereignty ng Beijing, lalong-lalo na sa international na batas. Sinabi ng Foreign Ministry ng China sa isang pahayag na ang teritoryo ng Pilipinas ay tinukoy na isang serye ng mga international na kasunduan at ang Rena Reef ay hindi kailanman naging bahagi ng teritoryo na nasabing bansa. Sa nakalipas na mga buwan, ang Pilipinas ay nagpadala ng mga supply para sa mga tropa nito na nakatalaga sa isang World War II era na Navy ship sa Second Tama Shoal, na nag-udyok naman sa Chinese Coast Guard na paulit-ulit na mag-deploy ng mga vessel para harangan ang mga ginagawang resupply mission.
Inaangkin ng China ang soberanya ng halos buong South China Sea gamit ang sinasabi nitong 9-dash line map na kung saan sinakop ng komunistang bansa ang mga exclusive economic zone ng Vietnam, Pilipinas, Malaysia, Brunei at Indonesia. Sinabi ng Permanent Court of Arbitration sa naging desisyon nito noong 2016 ng 9-dash line map ng China ay walang legal na batayan at ang Ayungin Shoal na kung saan tinawag ng China bilang Renai Reef ay bahagi ng EEZ ng Pilipinas. Ngunit iginiit pa rin ng Chinese Foreign Ministry ng Pilipinas ay wala umanong karapatan para i-claim ang soberanya sa Renai Reef sa kadahilanan na malapit lang ito sa teritoryo ng bansa. So yan mga karibin natin, no? Patuloy pa rin po talaga, di pa rin maintindihan ng China kung ano po talaga yung international law. Kasi yung sinusunod lang naman nila, yung 9-dash line mga karibin natin, kung which is na hindi po ina-acknowledge, no, ng international community, no mga karibin natin. Parang sila lang po, China lang po ang naniniwala na ganun nga, may 9-dash line, no? No, yan mga karabin natin. Pero palakpakan po muna natin itong ating mga kasundaluhan, ha. Itong ating Philippine Marines, yan mga karabin natin, ha. Kasi handa po silang magbuwis ng kanilang buhay. Ha? Para protektahan po ang ating BRP Sierra Madre, mga karabin natin, no. At hindi po isusuko ang Ayungin Shoal, mga karibyo. Ano kaya ang masasabi ng mga natin dito, ha? Mga pro-China, mga karibin natin, kasi di ba galit na galit sila dito sa ano eh. Eto na, eto na mga karibin natin, mga Pilipino na ito. Handang magbuwis ng buhay para po sa ating bansa, di ba? At patungkol naman po dito mga karibin natin kaya Wang Yi, mga karibin natin. Talagang mukhang wala po sa hulog itong si Wang Yi, mga karibyo. Na sinasabi niya na sumusunod po sila sa international law. No? Inuulit-ulit po natin kasi wala naman po silang katibayan na sa kanila po in-award, no? Itong West Philippine Sea, di ba? Ang West Philippine Sea po mga karabin natin ay, di ba? Mayroon po, in-award na po yan at tapos na po yan mga karabin natin. Kaya lang talagang itong China mga karabin natin ay matigas ang ulo. Wala tayong magagawa kasi ganun po talaga sila. No, hindi lang naman sa atin yung kinukuha nilang teritoryo, inaangkin nila, maging lahat ng kanilang mga kapitbansa, mga karibin natin talagang kinukuhanan na ng teritoryo, no? Ng China. So ang ginagawa talaga ng China, mga karibin natin, nag-i-expand. Parang gusto niyang lumaki ng lumaki, mga karibin natin, sa pamamagitan ng pangaangkin ng mga teritoryo ng ibang bansa. Yan mga karibin natin, ano po ang inyong reaksyon dito sa ating balitang ito, sa mga kasundaluhan natin, no, na talagang matatapang. Yan, palakpakan po natin. I-comment nyo lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong nararamdaman patungkol po sa balitang ito, right? Alright mga karibin natin, kung bago ka pa lang at di ka po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga karibin natin. At huwag din pong kalimutang mag-subscribe. Kaya PHTV, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Alright, maraming salamat po.